Ayop na yan. Tagasaan sana kayo, gago. Ako kuha mag-isa. Kami yung tatlong beaches mo. Si ate. Babay mo. Ayun sa baliwag. 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 Explanation ng joke. Sino joke? Baliwag. Baliwag. Galing sa chicken. Chicken baliwag. Exclamation mark. May lalaking bali yung braso niya, tapos hinawakan. Baliwag. Magbalot kayo mamaya. Yung nirab ko yung ano, yung takore, lumabas si Genie. Oh. Si Genie sa Blackpink. Ang sakit ng dibdib ko, men. Ang sakit ng dibdib ko, men. Joke explanation, Genie. Kapangalan niya kasi si Genie sa Blackpink. May actual reaction. Natawa talaga kayo doon? Hindi natawa sa joke, natawa sa sayo eh. Sa seryoso pa ng mukha mo eh. Sana kami magawa. Wala tayong magawa dito. Sabi tayo diretso biyahe ito yung papa. Lapit na ba tayo? Pagdating doon, ano, sasakay pa ulit? Lakad na lang. Alakad. Ay, salamat. Gusto mo, gumapang ako. Airplane, no? Can you pretend that airplanes? Ay, no, doon sabi, ay, gago, dalawa yung building, man. Airplane tapos dalawang building mo. Ah, hell yeah! Hit him. I'll rate that 9/11. Ayun, tatagos sa building niya. Tatagos din sa kabila. Ano, saan namin mo? Tralalelo, tralala. Alala. Porquidillo, porcoda. Huwag mong buksan gallery ko, baka may mahanap ka. Tung. Sa una na masaya. Send siya na. Duri, dam. Probinsyudad ng po siya. 500 cigarettes. Gawin mo yung post ng mga new metal, yung kamay na nakagawa. It's one of those days. You're trying to wake up. Everything suck. Everything fuck. Ay, lumagay ka ate yung nakasmell siya. Hindi, ayun lang ate. Out there! Ay, gano'n liwanag. Flashback. Liwanag. Hello. Andun pa si Kuya. Skirt ko ba? Hello. Sino? Yung may Next time. Uy! No one! Layo pa ba tayo? Kami ng ulo ko, I'm so thirsty. Angati yung ulo mo Konti, dalawang kanto na lang. Ayan na tayo sa dalawang kanto, kukangin na eh. Hindi kayo maniwala. Ang tao dito. That ano yun, no? Pwede kumanta sa public yun yung nag-alala kayo. Parang may nag-alala. So may exhibition na tayo. Ayan. Habang naglalakad, tinatatuwa nga tapos nang-record. Buti Kayo gusto mo yan, trip nakapag-break mo? si Kuya. Uy, si ano? Si JK oh. Si Magano? Hindi kasi... Hindi si ano, super idol yan. Super idol di siya ronda may biyat siyenday mo. May tutok mo doon. Di kasi ako pinapayagan mag 7-Eleven. Pero may pagkapasaway ako eh. Kapag nakita mo ako sa 7-Eleven, ka na lang ha. 7-Eleven ko ba na? Paalam mo sa 7-Eleven pero di mo sinabi isang city. 7-Eleven yung may Mount Fuji. Diyos na Ayaw may gulong. Meron kang bars pero broke ka pa rin. rin. Meron akong joke na win.
Gago, magdidilim na. Parang paningin ko lang, men. Uy, no-hurt ka. Ay, na mga nakakita. Ay, mga geng-geng. Oh. Dili ba kayo, Nick? I-show time. Tangin na nyo. Picture you can smell. Asin mo. Uy, nag-high siya na. Uy, ay, nakabait guman. Uy, gagi, baka mapagkamalan tayo pumaparang. Sipain na tayo. Guys, layo pa. Paglagpas ng Pateros. Patulay. Sa yung baba tayo tulay. Pag tuloy may kitira natin yung tulay. Purot pa kami. Ay, Dre, tama. Patero sila, sila Paul. Dadaan ba tayo doon? Oo, dadaan tayo Pateros. Pero hindi tayo stop. Change music. Change music. She's just a girl. She's also Fire! Oh, got away. Fire Force Team song ba yan? Fire Force Team song. Mas pumirit ako dito, no? This girl is on fire. She's walking through fire. This girl is on fire. Ang tsaga. wala bang pangalawang ano? Walang pa anong verse. Bridge agad. Ayos. Malapit na tayo sa Ano yun? Sinunog mo yung pangalawang verse? Pwede kaya ako sigaw. Ginamit yung free will eh. Sigaw kaya ako. Gamit yung free will mo. Kumuha ka ng piso sa nanlilimos. Gago, ginawa nila ano yun, di ba? Yung French fries pala. Sila John. Yung sa Bagtas. Di ba yung mga batang may pulubi na may French fries? Humingi sila. Alam ko yun. Kinuwento niya yata sa akin yun. Pero binigyan nila barya. Ang sakit na ng puwet ko. To be honest. Sakit ang biyat. Ina mo. Gago. Sigaw ka bomba. Bomba na. Wag. Ayan, Lods. Hindi kami nagagayin. Yung katabi mo mukhang nagaganon. Tingin siya eh. O si Kirk. Twink na Kirk. Ayun na yung Layo. Mukha ni Kirk. Kirk na soft boy. Gago mas puwet pa nga si Kirk dyan. Kaya, Nag-gym ka mo na, Kirk. soft boy. Soft boy yan, soft boy. Gago. Liri-lari lang. Punta tayo new wave. Ha? Ano yun? Yung wave. Isa pa. Ayoko. Sige, Swanton. What happened, Rukia? Are you okay? Vampire, happened? right? Vampire, right? I'll make him pay. Edward, you promise to protect Bella. I have died. Help! Help me! Help! Mamaya pagbaba lang. Help sigaw ako. me! Tulong! Tulungan niyo ako! Pagbaba. Tulong! Parang naka-botox. Yung walang extra, yung walang wrinkles. Tulong!
Parang AI no? Tulong! Okay, pa-post mo yan ha? Ay, hindi. Baka nang ina, magko-comment dun mga haters ko. Putang talaga ni Camille Villar, ang kulit na mukha eh. Pero mukha ni Camille Villar, ang kulit eh. Sinasakop niya na yung buong Cavite eh. Yan yung mukhang sasakupin yung buong Cavite, gagawin village natin. Pateros tayo, traffic na eh. Ito pa rin ako na mahal ang tapat sa'yo. Hindi mamahal kita kahit na mamahal ka pa nila. Hindi mo ba't ako sa'yo hanggang kailan ako tinig. Kumahit nga ba? Di ko ginos. Ay, Di ko ginusto ang Hindi, ilaw hindi, ako yung kay sa'yo, Delo. mahal. Ngunit ito ang desisyon ng tadhana at may kapal. Ako lang hindi magtatagal sa lugar na to kung saan wala ka. Kaya kulang ako pag bilang araw, hindi ilang bilang ang taon. tatayo di Makikita makakaya ko ba yun? Sa tingin Ko hindi ko kaya dahil ikaw mamamatay. Kapag wala ka, nandito sa akin tabi mo, hindi ko mabigil ang luha. Gusto ko muna. Sa kita makapiling mayakap at mahipig ko. Hindi mo pa ba makuha? Layo pa tayo, boss. Oo nga, pateros pala, gago. Sulakaran natin eh. Pwede. Tara, pwede na. Gagi, wag. Mamaya pag ang pagbaba, Estimate ko na to. traffic to hanggang pateros eh. Kung maglalakad tayo. Baba na ba tayo? Speedy. Pag may bababa. Layo pa ba talaga? Pagbaba natin ng pateros na lang. Tapos, gano'ng kalayo doon? Parang sa siomay. Pagdiri. Nabahatrip bigla eh. Kinumpara kay siomay, nabahatrip. Tandiri. Mauna ka nga. Kaya anxious ako sa'yo eh. Ayun, nag-walk trip na lang kami dahil napakabagal ng traffic nandun pa sa likod namin yun. Nasa na po kami. Asa na nga ba? Ah! Naks, mga punk rockers! Kuya, pasabay! Ang kulit maglakad ni Dre, no? Pa left, right, left, right. Standard pati sa paglalakad. Pati paglalakad, traffic, no? So thirsty again. Mamaya, uminom ka dito. Ako malaki pa talaga tayo. Banda ba yun? Ilang kilometers? Ha? Kilometers? Saan dito? Ha? Saan dito? Diretso na tayo dun. Gagi, dito. Saan dito? Saan natin? Buti. Search mo po. Ito! Ang ina. Yan ang ano to. Ano ba to? Flores de Mayo. Timing na timing. Pakamalas. Wait lang. Hawaii!
Alam niyo yung meme na ano, different? Yung may naka-opium yung formahan, tapos Ay, oo, si Ronnie. si Ronnie ba yun? Andre! Opium! Opium! Wala. Ginagaya ko yung meme na ano, yung different, yung si Ronnie. Yung umuupo sa tabi, naka-opium. Ano, saan? Diretso, diretso. Saan ang sidewalk yan? Side na lang yan, di na walk to eh. Tol, sidewalk pa ba yan? Side na lang yan, di na walk eh. Excuse me. Ako na. Ay, AJ. Ano, AJ Vargas? Uy! Sino? Sino ba to? Si Hirokiya? Dyan. Ay, gusto din pala kasi kanina nag-chat ka sa akin. Nasa sila? Ayun si ano. Miss kita. Nahiya ako kayo kanina sa chat. Bakit? Na-miss kita. Ay, Kachung. Traffic. Naglakad na lang kami. Start na yun, Chung. Tanggal ang shoes. Tara, tanggalin mo na shoes mo. Oo, sige, sige. Ako bahala sa'yo. Wala na tayo. Una sa lahat, nais namin magpasalamat sa inyong oras pagdating dito sa napaka-pang-nice schedule namin lahat. Bilang paggalang sa presensya ng bawat isa, paikutin natin mabilisan lang pakilala. Igalang natin presensya ng bawat isa, pakilala. Pangalan, pwede mag-plug ng likha or anything. Tapos, ano yung inaasahan mong marinig o matutunan sa ganap? Sisimulan ko po. Tapos ipapakilala ko din yung tagapagsalita. Ulit. Shine sa'yo to. Ayan, thank you. Pwede mo, pwede. Ako po si Shine, tagapagturo sa UP Los Baños din. Nagtuturo ako ng kasaysayan. Gaya din naman ni Prof. Root ko sa anarchismo ay, well, may ko magbasa ng teorya ng anarchismo. Tapos, hindi talaga ako entirely punk. Pero regardless, kagaya ng objective ng ganap na to, i-explore natin to without any lenses of idea, pero para matuto at lumagaw sa bawat isa. Pakilala natin mabilisan. Kilala niyo naman yung gago na yun, di ba? Pakilala ko pa ba? Sayang lang oras na. Sayang lang oras, pero basahin ko eh. Si Kevin Paul ay katuwang na profesor sa DSS, Department of Social Sciences ng UPLB. Katrabaho ko siya sa Kasamaang Palad. Natapos siya sa kursong BA Secondary Education, major sa kasaysayan, sa pamantasan ng formal gago. PNU noong 2013, MA sa De La Salle sa Araling Pilipino or Philippine Studies, major sa Wika, Kultura at Media noong 2017. Kasulukuyan siya nagpo-proceed sa Philippine Studies din ng kanyang PhD. At ang interest sa kanyang pananaliksik ay umiikot sa interseksyon ng kasaysayan at popular music. Yun, kasalukuyan din siyang, alam niyo naman na yun, vocalista, bahista ng walang kwentang tank magalona. Thank you! Ayun, paikutin natin. Pangalan ko. Ay, may mic. May mic pa. Ayan po, pasa natin. Okay, summary. Pinakilala ko sarili ko. Sabi ko lang papaitan. Sabi nila, ikaw pala yun. Ayun, hindi na ako nag-introduce. Kilala na nila eh. Andre canceled. Di maka-online. Bibs. Si Mark Benedict Lee ng back pain.
Lorenzo. Renz Cobain. Opo si Kevin. Okay. Yung Cultural Center of the Philippines ay hiningan ako ng imbitasyon, no, na magbasa tungkol dun sa isang chapter ng thesis ko, yung mga awiting pangkista dekada 80. Saka ako naisip na ba't hindi ko inilalabas to sa publiko, no? Tapos 2023 yung UP Manila ay kasi may dati akong professor nung college na nagtuturo doon, ay hiniling na basahin ko sa UP Manila itong masteral thesis ko. So, 2 beses ko pa lang siya nabasa sa publiko kung tutuusin, pero hindi sa harap ng mga punk. So, sa kauna-unahang pagkakataon, no, nakapag-organize yung NDC ng ganito, at yun, iaharap ko siya sa mga mismong bahagi sa Philippine settings. Pag sinabi mong kilusan, organisado. Ngayon ang punk, hindi siya organisado. Eksena siya. So, ngayon ko napagtanto, siguro mga nakaraang taon pa, dapat tawagin kong eksena dahil mabigat yung kilusan. So, ayan. Pero pwede rin naman natin tawagin, movement pa rin siya, no? Salin na movement, tinutukoy bilang cultural movement, yung punk, no? May ilang mga pagtatanong dyan, eh. Lagi ko sinasabi, yung punk, kahit sa tate, hindi siya political movement. Cultural movement siya, eh. Cultural movement na may politika. Pero yung politika, regardless dun sa punk, hindi regardless dun. Conforme dun sa punkista. Kung saan niya dadalhin yung punk. Okay? So, next, tingnan natin. Gumawa ako ng, ito yung original kong, sabi ko, hindi ko magpapakita ng framework. Pero, ito yung periodisasyon na ginawa ko dun sa masteral thesis, no? Hinati ko sa 3 panahon yung kasaysayan ng eksenang punk noong dekada 80. Yung una, 1980, 92, 83, 84, tas 86 to 89, ni-revise ko ngayon. No? Ang ginawa ko, may 1980 to 1982, ito yung first wave ng mga punkistang banda. Yung talagang ninuno. Kanina may nakausap ako dito, no? So tatalakayin mo yung TRC, hindi. Yung ugat talaga. Sino yung mga yan? The Jerks, Chaos College, tas yung history ng On Disco. Yan yung kauna-unahang espasyong kultural na tinugtugan talaga ng mga punkista. Mamaya tatalakayin natin yan. Ikalawang yugto, yung 1983 to 1984, ito yung second wave ng mga punkistang banda. Pansinin nyo doon sa unang wave, wala kayong kilala. Diyan sa second wave, ito yung mga kilala natin. Diyan lalabas, no? Maraming nagsasabi na DIY yung punk, pero kakaiba yung history natin dito sa Pinas. Dahil karamihan sa mga banda nung yugtong ito, sumali sa mga Battle of the Bands sa TV. Mamaya pag-uusapan din natin yan, no? At pag-iiba yun ang tinatawag nating Brave New World. At of course, pinakamahalagang era siguro sa local punk scene natin, yung 1985 to 89. Ito yung taon ng Twisted Red Cross label, paglabas ng mga kulturang scene, and I think ito yung panahon na talagang totally yung punk rock. Ang tingin nila dito, uso. Yun lang. Okay, next. Pakita ko lang yung mga litrato, no? Si Ministro Jesus Tanchanco, tatay ni Tommy Tanchanco, na talagang ama ng punk rock dito sa Pilipinas. Pero ang kasama, Marco Sr. at syempre si Imelda. No? Next. Ito po si Tommy Tanchanco. Again, gitarista siya ng bandang Chaos. Ito yung Field Trade Center. No? So, dyan nangyayari yung Brave New World Concert Series na ginaganap sa Field Trade Center. Isa ito sa mga gusaling pinatayo ng mga Marcoses bilang bahagi ng kanilang tinatawag na infrastructure propaganda. Pero makikita natin, ginamit ng mga punk bilang unang dispasyo ng pinagtutugtugan nila. No? Again, pinapayagan ng mga pulis, nila Ministro Jesus Tanchanco, kasi ang iniisip nila, uso lang. Hindi, walang panganib. No? Harmless. Okay, next. Papakita ko lang din, galing to sa tama ba? Sa Go Signals na page, ayan, sa Brave New World yung tawag dito, pass nila. Next. So, pag-usapan natin yung era ng 1983 to 1984. No? Hindi maitatagwa, nabanggit na kanina, na mga kabataang middle class talaga yung nagdala, no, ng punk rock dito. No? So, sa mga panahon ito, nag-iba yung Brave New World. Nung unang mga series ng Brave New World, actually, halo pa eh. May mga hippie pa. Pero noong ikalawang taon yata o ikatlo, naging puro punk na talaga yung sumama. Punk and New Wave. Kasi kailangan ko rin decide, nung umpisa ng Brave New World,
nandun yung ethnic faces. Nandun eh. Tapos nandun pa yung, ano to, banda nila Sir Men, Private Stock na mod. So hindi siya actually sobrang higpit kagaya ng mga issue ngayon na pag-pump lang, fuck you. Walang ganun. Okay, pag-usapan natin to. Dito rin mangyayari noong 1983-1984, pre-TRC ito yung publikasyon ng mga unang punk recordings talaga. Mula rito, uusbong yung susunod na mga hanay ng susunod na banda. Sino yan? Tinatanong niyo ako kanina. Wala yung Woods. Eto na, dito kasi papasok, after ng Jerks Chaos College, yung Woods, Dead Ends, Collision, Absolute Zero, Sex Militants, Betray, Urban Bandits at iba pa. Okay. Sa kabilang banda, titingnan ng mainstream, so mas kumikisi gumawa ng pelikula, The Punks. Love team to, no? Si Ray, PJ Abellana, at si Lenny Santos, yung mga mati ni idol yan. Tapos, pag may old school punk talaga kayo na makakausap ng 80s, dyan nang galing yung, di mo ko naiintindihan ma, punk ako eh. Dyan galing yung linya na yun, galing sa pelikulang yan. Na ginawang gago yung representasyon ng punk. And of course, sa school bukol, karakter dyan si Punk-ista perfecto. Si ano yan, si Ariel Pinasanta. Hindi ko alam kung naabutan niya yung Ariel and Maverick, no? Ang karakter niya dyan, punk. So, ginawang gago sa mainstream media. Next, ito yung sinasabi ko. Naging espasyo din ng mga punk, yung second wave na yan, ang television. Particular, itong, kita nyo, no? Ito yan ang galing band contest sa PTV4. 1984 yan. Pinapakita ko dito sino yan, Lost Boys. Punk band yan, na pagdating ng 90s, mag-mainstream yung vokalista. Si Steve Bloom ng Rizal Underground. Marami kasi sumikat nung 90s na nung 80s pa lang, banda na sila. Sumikat na lang nung nagbago ng pangalan, ganyan, tapos na-sign ng mga label na mainstream, no? And of course, kilala nyo lang sa kanila to, Ethnic Faces, si Jack Sikat, no? Pag-next. So, eto na. Dito tayo sa ikatlong yugto, no? Yung panahon ng Twisted Red Cross, yan talaga pinakamahalaga. Late 1984 to 1989, ito yung marka ng panibagong yugto sa kasaysayan ng mga pangista sa Kamaynilaan. Kasi, itatagtag nga ni Tommy Tanchanco yung label na Twisted Red Cross, underground na talaga yan. Pero syempre, may connection kasi si Tommy. Kung saan yung mga planta na pwedeng, alam mo yun, parang underground, pero alam niya kasi yung business eh. Alam niya kung saan magpapapress ng cassette, ganyan, kung saan yung mga studio na magre-record yung mga banda. O, dapat rin isipin yung kampanya nila na Dodong Biray, Jim Sartu, DJ Howlin' Dave, and Jingle Magazine tungkol dito. So, ilang album yung na-release? 17 albums mula 1984 to 1989. 17 men. At mga bata ang gumawa nito. Okay, next. Check natin. So, ayan, pakita ko lang yung spine ng mga cassette tapes. Ang kulang, ito galing to kay Amang, no? Kay Romel Cruz. Ang kulang lang dito yung yung dalawa ay reissue. Check na. Huwag nyo bubulsa, huwag nyo papangsa. Bulsa po. Huwag nyo ipanks! Pwede nyo buksan para makita niyo yung mismo. Huwag nyo ipangsa. Thank you. Pinanks no. Pwede nyo buksan para makita niyo yung label yan. Yung dalawa lang ang hindi original dyan, kasi reissue, yung Philippine Violators at saka yung Nice. Rescue Ladders and Human Barricades. So, again, no, from 1984 to 1989, nagkamali ako dyan, no, nakapag-produce ng 17 album, underground lahat ng to. No, napaka-bangis. At makikita mo yung transition. Ito yung transition na magpapalit tayo ng presidente from Marcos Sr. to Cory. Oh, may impact din yan, yung pagbabago ng political climate. Makikita natin. Again, mahalaga tong period na to sa history ng punk movement natin na lokal. Kasi makikita natin na unti-unti, mag-aan yung underground na talaga siya. Mula dun sa dating mga bookies na bar, nag-sumasali sa mga band contest sa TV, di ba? Ganun eh. Ngayon makikita natin unti-unti magbabago. Next. Halimbawa, ganito, maraming mga, yung unang mga punk, may access sila sa mga cassette sa mga plaka. Pero by mid-1980s, magkakaroon ng, ito, mga record bars na independent, no?
dito nangyayari yung bentahan ng mga underground tapes at yung mixtapes. Hindi ko alam, si Z alam to eh, yung mixtapes eh. Hindi ko na inabutan to kasi panahon kami ng CD Bird eh. Yung mixtapes ganito yan. Si DR King. Si DR King. Sorry, matanda na rin kami. Pero mas old school si Z. Yung mixtapes ganito Si yan. DR King, no? Yung mixtapes ganito yan. Blankong cassette yan. Napupunta ka dun sa, halimbawa dyan, dito sa A to Z Records, o kaya sa Phoenix Records, tapos may dala kang halimbawa, kopya ng kanta, 18. Tama, Zino? Tapos ang gagawin nung shop, ika-copy-paste dun sa cassette mo na blanco yung 18 kanta. So yun yung mixtapes. Inabutan kasi namin, CD burn. Hindi naman kasi yun talaga panahon ng ng cassette. So ayan, naging center rin yung tape trades kasi so makikita mo, nadedemocratize. Dati parang ang may hawak lang ng pang-recording. Siyempre, original, middle class. Ngayon, dahil meron mga mixtapes sa technically speaking, pirata, kahit yung mga nasa laylayan na bagong sipol na punk, may access na ngayon sa mga kanta. Next. So, kasama din dyan sa cassette tape trading. Ayan. Yung tandems. Ito, yung tandems, tambayan talaga to ng mga punks mula noon hanggang ngayon. Ito talaga yung meka ng mga punkista. No? Sad to say, ginawa kasing sogo yung katapat na ito, sa Cartiman. So, yan siya. So, ayan, Tandem Cinema sa Recton. Ito yung mga naging importanteng espasyong kultural, no? Bilang tambayan po din. So, kung iisipin mo, nangyayari ito noong 80s hanggang ngayon, nangyayari pa rin, no? Ang init kagad ng mata sa atin ng kapulisan, wala nagbago. Fuck the police. Sa panahon naman ng transition to, again, yung 84 to 89. Pagpasok naman natin ng Aquino region, halos magiging tema ng mga panintigan ng balita, syempre sa telebisyon, sa radyo, yung disintegrasyon ng mga kilusang nag-unity team para sa EDSA. Mga away-away ang mga yan. Mga Rams, yung mga leftists, Ay, gagi! Ivan! Si Ivan. Opposition, etc. etc. At syempre, manunumbalik yung mga dating crony na pansamantala sumama sa EDSA Revolution. Pakinext po. Ito, pagsalitain natin yung mga punk na talagang nabuhay nung panahon na yon. At kamusta yung klima ng panahon. Sabi ni Aldi Malanta ng DepEds sa interview ko sa kanya, ito ang ganda, sobrang ganda nito. Iko-quote ko ng buka, ang ganda. Ang daming galit sa gobyerno ng kabataan dati. Dahil nakikita namin kung ano nangyayari sa gobyerno, tagal suppress ng communication. We had no way to express. Paano namin masasabi yon? Tapos biglang punk rock. Nagkaroon kami ng banda. Nagkaroon kami ng way to express. Nagkaroon kami ng way para mapakinggan. Hanggang sa unti-unti, to a certain extent, we felt that punk rock has something to do with the change in the mindset of young people. Back then, that contributed eventually ousting the dictatorship. So, ang ibig sabihin, naging platform yung punk para magkaroon ng boses yung mga kabataan na syempre, nag-punk. Diba? And, pakinext. Sa usapin kasi ng technicality, parang marami nag-punk nung 80s kasi nga, hindi technical yung music. Ang ganda nung sinabi ni Arnold Morales dito. At ito yung sagot kung bakit punk rock, protest music, pero bakit napatutugtog sa DCRJ? Kung may Broadcast Media Council. Ito kasi, sabi ni Sir Anoy, talaga namang stupido kami sa music. Wala kaming alam. Hindi naman kami marunong umawag ng gitara eh. Same. Okay, puro attitude din. So ang tingin nila dyan sa amin, walang mangyayari dyan. Pero hindi kasi nila nakita yung lyrics. Yun ang pinakamating problema. Hindi nila nakita yung lyrics. So ang tingin nga lang kasi, wala, uso lang. Kaya hindi nila alam, pag tumutugtog sa Brave New World, pag pinatutugtog sa DCRJ, pinagmumura na pala yung mga Marcos. Kasi nga, even yung Broadcast Media Council kasi, pag magpapatugtog sa radyo, required na kailangan yung lyrics ng kanta, ipapasa sa kanila. Eh siguro, ano nangyayari doon, kung unang tingnan yung lyrics dyan, magulo tugtugan yan eh. Hindi nakikita, no? Next. Ito, sabi ni Jun Ijon. Oh, ayan. O ito, para sa ating lahat ng mga punk or mahilig sa musikang ito, sabi nga niya, mga punk kasi masasabi mo matatalino talaga yung mga nandiyan. Kumbaga aware ka sa lahat politically at saka social. Kasi parang ang punk talaga, binaba niya na lahat ng norms eh. Parang ginagawa niya lahat ng boundaries sa music. Mabilis, galit, in your face, kumbaga wala kang kasakalye. Kumbaga ito lang sasabihin ko, kahit na ganito lang marinig, kahit 15 segundo lang, tapos. So ayan, very charming niya dun sa mga kabataan na walang platform para sabihin yung urak nila sa lipunan nung time na yan.
At syempre, very convenient sa kanila nung pumasok yung punk rock, no? Next. Syempre, Sir Bobby Balingit ng Boots. Sabi niya, nung panahon ng martial law, bad trip yan. Mahirap ang bigas noon, may halong mais, mga magulang ko, pumupunta sila sa kalye at nagrarally sila ng panahon na yon. At nakalimutan ng Diyos, hindi pa bumababa si Marcos ng panahon na ginawa ko ito. So makikita nyo, lahat ng kanta na na-produce ng panahon na yon ay may direktang kinalaman yung political climate na meron tayo. Hindi yan hiwalay. Gago lang ang magsasabi na hiwalay yung politika sa punk rock. Kasi yung mga ninuno natin mismo nagsasabi. No, na kaya nagawa yung mga kantang yan kasi may nangyayari nung panahon nila. Hardcore. At yung punk yung naging platform. Hindi ito formahan lang or whatsoever. No, meron talagang paggagalingan yan. Paki-next, no? Ayan. Kaya naman, pinapaksa, ito, hindi lang at nakalimutan ng Diyos yan. Pinapaksa ng mga nalaghalang awitin sa mga album at mga artikulo sa mga sina na inilabas sa period na ito, yung mga pangyayari sa lipunang Pinoy sa panahon ng rehimen, Marcos at Aquino. No, sa makatuwid, naging lunsaran ng kulturang punk upang masatinid yung boses ng mga kabataan sa komunidad nilang ito. O, next natin. O, halimbawa, ito pinaka-paborito ko, no, hayop tong, G.I. and the Idiots. Nai-imagine ko kasi pinatutugtog to sa DCRJ, tapos tinan mo yung opening line ng kanta. The Philippine flag is a dirty old rag, and Ferdinand is a baby. He eats little horse and chocolate. I mean, puta paano nakalusot to, no? Kasi, tapos bigla siyang bibilis, no? So, ayan yung halimbawa niya, no, sa Fascinating World of Garbage album niya. Next. O, ito lalo, Betray. Diyos ko po, title ng kanta, Never Again. See, the burning of the fascist flag, a fading emblem of life we had, etc. etc. Nababasa niyo naman. Next. Ito lalo, no? Sa IOV. Ito lalo, talagang hardcore na to. Sobrang bilis, no? Ginawa nila ng kanta yung Snap Election na sa album. No? Kasi nag-Snap Election noong 1986, no? Next. Siyempre, kailangan ko ba bang ipaliwanag yung at nakalimutan ng Diyos? Maliwanag na maliwanag sa atin yan. So muli, sinasabi ko nga, lahat ng kanta na na-produce nung panahon na yan ay directly, no, sumasagot doon sa klimang politikal nung panahon, nung 1985. Actually, nung buong dekada 80 pa nga. Okay, next. So anong ibig ko sabihin dito? Si Tommy Tanchanco, ay pakibalik nga. Si Tommy Tanchanco, totoo, na anak siya ng isang crony. Pero ginamit yung pribilehiyong meron siya para magkaroon ng platform yung mga kabataan. Siyempre, nakapag-produce ng mga protest musics. Kagaya na to. No? Mamaya concert na ginanap sa University Belt noong 1986, kwento ko lang, naka-line up, tinan nyo naman, puro hardcore. Ito na naman, hardcore na naman, no? Sila. IOB, may hardcore ba dito? Sorry ha. Hindi, mahal natin lahat yan. IOB, RDA, DCSDI, Betray. Ano mangyayari dyan? Ganito yung mangyayari. Ang daming umattend dito sa concert na to. Actually, gig lang ito, no? 86, 87. Halos 500 mahigit yung, yung 700 na punks yung bumaba, usong-uso yung punk eh. So, bumaba yung mga punk ngayon, ang saya. Nagkakagulo na, etc. etc. Kasi ang nangyari, yung mga police, MPD, pinagtripan itong mga punks. Sinabi, nag-iinom kayo sa labas, ha? Para kasi, di ba, umiinom sa labas. Joke lang. Nagda-drugs daw, etc. etc. So, anong ginawa sa kanila? Ito yung picture, no? Lahat ng 700 punks, inuli. Dila sa MPD. Ito ang problema, natatawa ko dito sa gunita nilang doon. Paano mo iuulong yung 700 punks? Eh baka mag-gig pa yan sa loob. So anong ginawa ng mga pulis sa mga punks? Wala silang magawa para daw masabi kung loyal ba talaga sa bansa yung mga punks. Pinakanta sila ng Lupang Hinirang. Tapos yung Lupang Hinirang, ginawa nilang punk rock version. So sobrang, kita mo, pagbabalita sa dyan, concert ilusob ng 700 turog. I mean, grabe turog ka agad, nakinig lang ng music. Pag-next, ito nalo. Napakita ko na to sa gising na meron. Ayan na. Pinakamalaking balita siguro 1987. Nung nagkaroon ng media fiasco, nagkaroon ng moral panic kung saan, napasagan may isang pari na sinasabing lumalaganap daw ang mga satanista sa kamay nilaan. Anong itsura daw ng mga satanista?
Nakamuhok. Ayan na. Ayan na. Nakamuhok. Ito, nakamuhok. Ayan. May necklace. Pagmumuhok. May mga crucifix daw, etc. Tapos nasa mga campuses, etc. Anong pangalan daw ng mga satanista? Pangalan daw nila hardcore. Hardcore na naman. Abnormal, Satanista pa ng mga exploited. hardcore. Ito, alam natin, mga banda to mga to. No? Devil's Tribe, Hazard, Nazi, etc. At ano daw ginagawa nila? Naniniwala daw sila kay Satanas, nagkakaroon sila ng mga sexual rituals at kumakain sila ng puso. Imagine, nagmuho ka lang. Nagmuho ka lang, kumakain ka na pala ng puso. No? Ang lala, tapos meron pa dito, meron pa daw child mutilation na nangyayari. Yung mga baby, inaalay daw kay Satanas. Grabe. Pagtatawanan natin, pero, pakinext. Actually, seryosong issue to noong 1987. To the point na naglabas ng memorandum ang Ministro ng Edukasyon during that time. Concert na ginanap sa University Belt noong 1986, kwento ko lang, naka-line up, ilan nyo naman, puro hardcore. Ito na naman, hardcore na naman, no? Sila. IOB, may hardcore ba dito? Sorry ha. Hindi, mahal natin lahat yan. IOB, RDA, DCSDI, Betrayed. Ano mangyayari dyan? Ganito yung mangyayari. Ang daming umattend dito sa concert na to. Actually, gig lang ito, no? 86, 87. Halos 500 mahigit yung, yung 700 na punks yung bumaba. Usong-uso yung punk, eh. So, bumaba yung mga punk ngayon. Ang saya. Nagkagulo na, etc. Kasi ang nangyari, yung mga police, MPD, pinagtripan tong mga punks. Sinabi, nag-iinom kayo sa labas, ha? Para kasi, di ba, umiinom sa labas. Joke lang. Nagda-drugs daw, etc. So, anong ginawa sa kanila? Ito yung picture, no? Lahat ng 700 punks, inuli. Dila sa MPD. Ito ang problema. Nakatawa ko dito sa gunita nilang doon. Paano mo iuulong yung 700 punks? Eh, baka mag-gig pa yan sa loob. So, anong ginawa ng mga pulis sa mga punks? Wala silang magawa para daw masabi kung loyal pa talaga sa bansa yung mga punks. Pinakanta sila ng Lupang Hinirang. Tapos yung Lupang Hinirang, ginawa nilang punk rock version. So, sobrang, kita mo, pagbabalita sa, dyan, concert ilusob ng 700 turog. Ay, grabe, turog ka agad, nakinig lang ng music. Pag-next, awat panalo. Napakita ko na to sa GC na meron. Ayan na. Pinakamalaking balita siguro 1987. Noong nagkaroon ng media fiasco, nagkaroon ng moral panic kung saan, napasagan, may isang pari na sinasabing lumalaganap daw ang mga satanista sa kamay nilaan. Anong itsura daw ng mga satanista? Nakamuhok. Ayan na. Ayan na. Nakamuhok. Ito, nakamuhok. Ayan. May necklace. Pagmumuhok. May mga crucifix daw, etc. Tapos nasa mga campuses, etc. Anong pangalan daw ng mga satanista? Pangalan daw nila hardcore. Hardcore na naman. Abnormal, Satanista pa ng mga exploited. hardcore. Ito, alam natin, mga banda to mga to. No? Devil's Tribe, Hazard, Nazi, etc. At ano daw ginagawa nila? Naniniwala daw sila kay Satanas, nagkakaroon sila ng mga sexual rituals at kumakain sila ng puso. Imagine, nagmuho ka lang. Nagmuho ka lang, kumakain ka na pala ng puso. No? Ang lala, tapos meron pa dito, meron pa daw child mutilation na nangyayari. Yung mga baby, inaalay daw kay Satanas. Grabe. Pagtatawanan natin, pero, pakinext. Actually, seryosong issue to noong 1987. To the point na naglabas ng memorandum ang Ministro ng Edukasyon during that time, sa pangunguna ni Ministro Lourdes Quisimbing, upang manmanan sa mga paaralan yung mga satanista, particularly mga punks. Tapos bumuo yung kapulisan, sobrang tanga nila noon pa, ng task force kabalikan para kada eskwelahan bantayan kung may punks ba doon. Ito mas matindi. Yung dating governor ng Metro Manila, dati kasi ganun, yung Metro Manila may governor. Sino yan? Si Jejo Marbinay ay nagsabi, Libinay. Okay. Na pagbawalang pumasok sa mga paaralan, yung mga pangtista mag-aaral. Dahil masama daw tayong influensya sa mga kabataan. Well, totoo naman. So ayan, ang dami mga memos yan. Paki-next po. So, sabi na palang Ito. Ito yung tanong. Bakit biglang pinagtripan yung mga punks ng 1987? Ako, ang basa ko dyan, tingnan ko, I think, isa tong halimbawa ng tinatawag natin na,
media diversion. Tingnan nyo yung mga balita noong 1987, nung panahon na biglang tinawag na satanista yung mga punks. Tagtad yung, nandun tayo sa panahon na may low intensity conflict si Cory Aquino. No, kung saan yung may mga vigilantes na pinayagan si Cory para yariin yung mga komunista, no? Kudita ng RAM, ito sila Gringo Hunasan yan, na by the way, tumatakbo ulit na Senador Noy Langayo, no? At mga loyalista, at syempre, election-related violence kasi nung time na yan, nagkaroon ng national election sa atin. So makikita mo yung succession of events, may ganyan, no? Nandun tayo sa point na ang gulo ng Pilipinas, tapos para ma-divert, pakibalik nga. Balik. Para may divert yung attention natin, ang pinagtripan, mga pangkista. At ang laking balita nito. Okay, next po. Sila kasi pinaka-progressive na yan. Next. Ito, pakita ko lang. Ito, mga isugayo ngayon. Makinig, no? Ito yung tanong, sobrang exclusive lang ba sa punk ng Twisted Red Cross? Ang sagot, hindi. Kasi sa mga huling taon nito, noong 1988 at 1989, ito yung huling album by the way ng Twisted Red Cross, no? Ay ilalakahala nila yung album ng Disease, itong Never Rest in Peace, at itong compilation na Philippines, Where Do We Go From Here? Punk band, tagtunog niyan. Itong Disease, punk metal, tinan nyo yung suot niyan. Medyo malabo lang, no? Yung mga band members niyan, nakasuot na ng Anthrax. Eh nung time na yan, medyo mahigpit eh. Pag punk ka, kailangan punk yung suot mo. Pero during that time, binabali na nila yung morn. Kasi papasok na yung punk metal yung tawag sa kanila. At lalo na sa album nito, crossover thrash na. Na nandito yung gitarista ng New Wave Disorder, no? Si Sermon Ferrer. During that time, sa pangunguna ni Ministro Lourdes Quisimbing, upang manmanan sa mga paaralan yung mga satanista, particularly mga punks. Tapos bumuo yung kapulisan, sobrang tanga nila noon pa, no? Ng task force kabalikan para kada eskwelahan bantayan kung may punks ba doon. Ito mas matindi. Yung dating governor ng Metro Manila, dati kasi ganun, no? Yung Metro Manila may governor. Sino yan? Si Jejo Marbinay ay nagsabi, Libinay. Okay. Na pagbawalang pumasok sa mga paaralan, yung mga pangkista mag-aaral. Dahil masama daw tayong impluensya sa mga kabataan. Well, totoo naman. So ayan, no? Ang dami mga memos yan. Paki-next po. So, sabi na pala Ito. Ito yung tanong. Bakit biglang pinagtripan yung mga punks ng 1987? Ako, ang basa ko dyan, tingnan ko, no? I think, isa tong halimbawa ng tinatawag natin na media diversion. Tingnan nyo yung mga balita noong 1987, nung panahon na biglang tinawag na satanista yung mga punks. Tagtad yung, nandun tayo sa panahon na may low intensity conflict si Cory Aquino. No, kung saan yung may mga vigilantes na pinayagan si Cory para yariin yung mga komunista, no? Kudita ng RAM, ito sila Gringo Hunasan yan, na by the way, tumatakbo ulit na Senador Noy Langayo, no? At mga loyalista, at syempre, election-related violence kasi nung time na yan, nagkaroon ng national election sa atin. So makikita mo yung succession of events, may ganyan, no? Nandun tayo sa point na ang gulo ng Pilipinas, tapos para ma-divert, pakibalik nga. Balik. Para may divert yung attention natin, ang pinagtripan, mga pangkista. At ang laking balita nito. Okay, next po. Sila kasi pinaka-progressive na yan. Next. Ito, pakita ko lang. Ito, mga isugayo ngayon. Makinig, no? Ito yung tanong, sobrang exclusive lang ba sa punk ng Twisted Red Cross? Ang sagot, hindi. Kasi sa mga huling taon nito, noong 1988 at 1989, ito yung huling album by the way ng Twisted Red Cross, no? Ay ilalakahala nila yung album ng Disease, itong Never Rest in Peace, at itong compilation na Philippines, Where Do We Go From Here? Punk band, tagtunog niyan. Itong Disease, punk metal, tinan nyo yung suot niyan. Medyo malabo lang, no? Yung mga band members niyan, nakasuot na ng Anthrax. Eh nung time na yan, medyo mahigpit eh. Pag punk ka, kailangan punk yung suot mo. Pero during that time, binabali na nila yung morn. Kasi papasok na yung punk metal yung tawag sa kanila. At lalo na sa album nito, crossover thrash na. Na nandito yung gitarista ng New Wave Disorder, no? Si Sermon Ferrer. Idol, pwede pa picture. Pakibalik pala. Mapapansin natin sa mga huling taon ng 80s, noong 88 to 89, anong mangyayari?
isang album per taon na lang yung naganap. So dito natin makikita yung resources ni Tommy Tanchanco, since siya may ari ng label nawala na sa posisyon yung tatay niya, possibly, nawala na rin talaga yung pribilehiyo na meron siya. Kaya kada album, kada taon, isang album na lang yung nare-release. Next. Ikumpara natin, tingnan to, no? Noong 1984, dyan nilabas yung, pakita ko lang. Itong Rescue Ladders and Human Barricades. Tingnan natin, by 1985, 1, 2, 3, 4. Apat na album kagad. Pero ang unang... Idol, pwede pa picture. Pakibalik pala. Mapapansin natin sa mga huling taon ng 80s, noong 88 to 89, anong mangyayari? Isang album per taon na lang yung naganap. So dito natin makikita yung resources ni Tommy Tanchanco, since siya may ari ng label nawala na sa posisyon yung tatay niya, possibly, nawala na rin talaga yung pribilehiyo na meron siya. Kaya kada album, kada taon, isang album na lang yung nare-release. Next. Ikumpara natin, tingnan to, no? Noong 1984, dyan nilabas yung, pakita ko lang. Itong Rescue Ladders and Human Barricades. Tingnan natin, by 1985, 1, 2, 3, 4. Apat na album kagad. Pero ang unang ginamit ba nila para papurihan si Marcos? Definitely hindi. Definitely hindi. No? Responsable dyan si Tommy sa pagkakaroon ng espasyo sa panahon ng introduksyon ng kulturang punk sa bansa. Kailangan natin iside dito yung On Disco, yung Brave New World sa Filtrate, at DZRJ, no? Makikita rin natin yung, of course, nandyan yung Burgis at Connection Crony. Pero, again, kalabasang sabihin na kasapakat yung punk sa diktadura. Gayong yung mga protestang awit na nilabas ng TRC, yung mga pinakita ko kanina, kalaunan niya yung tinugtog naman sa Brave New World kasi pinablish pa nga bilang kanta. Next. Next. Ito, panandang bato sa kasaysayan, tinalakay natin yung album na to. Yung Philippines, Where Do We Go From Here? Ang ganda pa nga ng mismong title, di ba? Ayan. Ito yung huling album na ilalathala ng TRC label. Tapos bakit magwawa? Kasi siguro itatanong nyo sa akin. Ito yung medyo kampo ng mga punk. Kasi si Tommy Tanchanco, aakyat sa mainstream bilang producer. Ang ipoproduce niya, unang-unang banda na mainstream talaga, Intro Boys. And take note punk godfather natin yan. Pero ang hinahawakan niyang banda ngayon, Rocksteady, si Barbie Almalvis, pero walang old school punk na magsasabing wala siyang kwenta sa punk scene. So kung para sa inyo, hindi siya punk, hindi puntahan nyo doon, kung mausap kayo ng old school punk, kayo magsabi na hindi ka naman DIY, therefore hindi ka punk. Eh siya ang dahilan kung ba't may punk scene dito. Okay? Maliwanag yan, no? Matapos ang yugtong ito na kinakatawa ng TRC, umusbong yung, eto na, pagdating ng 90s, iba na yung movement. At sino yung magiging mukha ng movement? Eto na, yung Middle Finger Records ng Bad Omen at Rare Music Distributor ng Philippine Violators. Sila yung magiging mag-aano talaga ng underground movement natin pagdating ng dekada ng 20. Okay. Paki-next ko. Ito, wait lang, no? May gusto lang akong i-address. Total na pag-usapan natin tong history na to. Diyos ko naman, no? Dito mga nakaraang linggo, may mga may mga issue tayo sa diagram kung lang yan. Pakita ko lang lilinawin lang natin to Kamusta nung 80? Kamusta nung dekada 80? Kung makikita natin, again, bahagi ng TRC era bands, itong private stuff. Anong genre nila? Ang genre po nila ay mod. Tinan nyo naman yung itsura. Rockabilly. Pero kasama nila yung mga hardcore. And take note, pinapakita ko, tinuturo ko dito, no? Yung drummer nung private stuff ay siya rin drummer ng G.I. and the Agents. Nandito ba si Abby? Wala. Hayaan mo na siya. Okay, next. Next. Pakita ko lang. Ito po si Sir Arnold Morales. Kilala nyo naman siya. Vocalist siya ng Urban Bandits. Namin ba nila para papurihan si Marcos? Definitely hindi. Definitely hindi. No? Responsable dyan si Tommy sa pagkakaroon ng espasyo sa panahon ng introduksyon ng kulturang punk sa bansa. Kailangan natin iside dito yung On Disco, yung Brave New World sa Filtrate, at DZRJ, no? Makikita rin natin yung, of course, nandyan yung Burgis at Connection Crony. Pero, again, kalabasang sabihin na kasapakat yung punk sa diktadura. Gayong yung mga protestang awit na nilabas ng TRC, yung mga pinakita ko kanina, kalaunan niya yung tinugtog naman sa Brave New World kasi pinablish pa nga bilang kanta. Next.
Next. Ito. Panandang bato sa kasaysayan, tinalakay natin yung album na to. Yung Philippines, Where Do We Go From Here? Ang ganda pa nga ng mismong title, di ba? Ayan. Ito yung huling album na ilalathala ng TRC label. Tapos bakit magwawa? Kasi siguro itatanong nyo sa akin. Ito yung medyo kampo ng mga punk. Kasi si Tommy Tanchanco, aakyat sa mainstream bilang producer. Ang ipoproduce niya, unang-unang banda na mainstream talaga, Intro Boys. And take note ha, punk godfather natin yan. Pero ang hinahawakan niyang banda ngayon, Rocksteady, si Barbie Almalvis. Pero walang old school punk na magsasabing wala siyang kwenta sa punk scene. So kung para sa inyo, hindi siya punk, hindi puntahan nyo doon. Kung mausap kayo ng old school punk, kayo magsabi na hindi ka naman DIY, therefore hindi ka punk. Eh siya ang dahilan kung ba't may punk scene dito. Okay? Maliwanag yan, no? Matapos ang yung ito na kinakatawa ng TRC, umusbong yung, eto na, pagdating ng 90s, iba na yung movement. At sino yung magiging mukha ng movement? Eto na, yung Middle Finger Records ng Bad Omen at Rare Music Distributor ng Philippine Violators. Sila yung magiging mag-aano talaga ng underground movement natin pagdating ng dekada ng 20. Okay. Paki-next ko. Wait lang, pakopya lang muna. Ito, wait lang. May gusto lang akong i-address. Total na pag-usapan natin itong history na to. Diyos ko naman, no? Dito mga nakaraang linggo, may mga may mga issue tayo sa Jadra kung lang yan. Pakita ko lang ha, lilinawin lang natin to ha. Kamusta nung 80? Kamusta nung dekada 80? Kung makikita natin, again, bahagi ng TRC era bands, itong private stuff. Anong genre nila? Ang genre po nila ay mod. Tinan nyo naman yung itsura. Rockabilly. Pero kasama nila yung mga hardcore. And take note, pinapakita ko, tinuturo ko dito, no? Yung drummer nung private stuff ay siya rin drummer ng G.I. and the Agents. Nandito ba si Abby? Wala. Hayaan mo na siya. Okay, next. Next. Pakita ko lang. Ito po si Sir Arnold Morales. Kilala nyo naman siya. Vocalist siya ng Urban Bandits. Vocalist siya ng Urban Bandits at Music Rock. Makikita naman natin talaga. Next. Pinapakita ko rin dito, hindi ko alam kung kilala nyo siya, si Myra Ruaro ng Ardon Delirium, isang new wave band. Yun yung itsura gothic. Now, iyan, ano ba? Hindi ko makita. Okay, ngayon bakit ko, pakibalik ko ulit. Bakit ko pinapakita tong, ayan, balik. Bakit ko pinapakita tong sila Weslu, next. Si Arnold Morales, next. At si Ma'am Myra, galing sa, again, mod, hardcore, punk, new wave. Kasi, next, nung 90s sila yung bubuo sa Putris ka. Uulitin ko yung tanong, may issue ba sa genre noon? Kayo na lang bahalang mag-isip. Kenji. Siya pa, ano palitan dun sa after ng Member ka pala ng Buddhist ka, oh. Saan? Ay, puta. Uy, grabe si Jo. Sabi ko na eh. Andito yun. Grabe si ano? Grabe si Jo. Si Kenji. Suwan yan. Ako hindi ako nakakamali, nalaman ko kay Abby na si Sir Bing Austria na ang lolo niya. Keyboardist ito ng Putres ba? Keyboardist siya ng Abby and the Stanley. So, mukhang may gagaling na talaga. Next, ito pa. Okay. Issue sa genre, pag punk ka, dapat punk ka lang ba? Hardcore ka lang ba? Sabihin siguro natin na kay Papa Do, na later magiging vocalist ng Tropical Depression. Isa sa mga mukha ng reggae. Lalo kang pakisadya na kaso pag yung ugali mo. So ano yung ibig sabihin nito? I think Diyan kaya- napaka-narrow ng view na kapag member ka ng isang subculture, hindi ka na makikinig ng ibang musika. Tama ka ba? No? I mean, even yung punk ay direktang influensyado ng mga naunang rock music sa kanya. Diba yung roots niyan ay glam rock, MC5, New York Dolls, etc. So ganito rin, kahit sa local scene natin, ganito rin naman yung nangyari. Okay? Ayan, bakit ko tinalakay kanina yung mga pangyayari ng 1987? Kasi kung magre-reflect tayo, hindi lang sa punk history, paulit-ulit na nangyayari, walang basayang akusasyon sa mga bahagi ng subkultura. Nangyari ito sa eksenang punk noong 1987, mangyayari ito sa Eraserhead, Steve at Yano at Slayer noong 1995. Di na mo sabi, no? Kasama rin, kasi yung mga kanta ng E-Head, Steve at Yano, binan sa radyo kasama ng Slayer kasi natataguyod daw ng satanista. Kailan ito
nangyari. Ako lang sa pasinta dito. 8 years after nung mangyaring tawag dito, moral panic sa mga punk. Paki-next. At hindi lang yan, sa panahon din natin, si Shanty Nice. Dope noong 2019 Ah. ay pinaban sa radyo Ideya. yung kanta niyang Amats kasi nagpo-promote daw ng droga. At neto lang, last month lang, vocalist siya ng Urban Bandits at Music Rock. Makikita naman natin talaga. Next. Pinapakita ko rin dito, hindi ko alam kung kilala niyo siya, si Myra Ruaro ng Ardon Delirium, isang new wave band. Yun yung itsura gothic. Now, iyan, ano ba? Hindi ko makita. Okay, ngayon bakit ko, pakibalik ko ulit. Bakit ko pinapakita tong, ayan, balik. Bakit ko pinapakita tong sila Weslu, next. Si Arnold Morales, next. At si Ma'am Myra, galing sa, again, mod, hardcore, punk, new wave. Kasi, next, nung 90s sila yung bubuo sa Putris ka. Uulitin ko yung tanong, may issue ba sa genre noon? Kayo na lang bahalang mag-isip. Saan? Ay, puta. Andito yun. Suwan yan. Ako hindi ako nakakamali, nalaman ko kay Ate na si Sir Bing Austria yata ang lolo niya. Keyboardist ito ng Putres ba? Keyboardist siya ng Abby and the Stallion. So, mukhang may gagaling na talaga. Next, ito pa. Okay. Issue sa genre, pag pag-punk ka, dapat punk ka lang ba? Hardcore ka lang ba? Sabihin siguro natin yan kay Papa Do, na later magiging vocalist ng Tropical Depression. Isa sa mga mukha ng reggae. Lalo kang pakisadya na kaso pag yung ugali mo. So ano ibig sabihin nito? I think Diyan kaya- napaka-narrow ng view na kapag member ka ng isang subculture, hindi ka na makikinig ng ibang musika. Tama ka ba? No? I mean, even yung punk ay direktang influensyado ng mga naunang rock music sa kanya. Diba yung roots niyan ay glam rock, MC5, New York Dolls, etc. So ganito rin, kahit sa local scene natin, ganito rin naman yung nangyari. Okay? Ayan, bakit ko tinalakay kanina yung mga pangyayari ng 1987? Kasi kung magre-reflect tayo, hindi lang sa punk history, paulit-ulit na nangyayari, walang basayang akusasyon sa mga bahagi ng subkultura. Nangyari ito sa eksenang punk noong 1987, mangyayari ito sa Eraserhead, Steve at Yano at Slayer noong 1995. Di na mo sabi, no? Kasama rin, kasi yung mga kanta ng E-Head, Steve at Yano, binan sa radyo kasama ng Slayer kasi nagtataguyod daw ng satanista. Kailan ito nangyari? Ako lang sa pasinta dito. 8 years after nung mangyaring tawag dito, moral panic sa mga punk. Paki-next. At hindi lang yan, sa panahon din natin, si Shanty Dope noong 2019 ay pinaban sa radyo yung kanta niyang Amats kasi nagpo-promote daw ng droga. At neto lang, last month lang yung Dave Papo, binan sa Baguio City kasi nagpo-promote daw ng satanista. Nagigets yung pinupoint ko dito, yung mga aral sa eksena natin, applicable din sa ibang subkultura. Kaya kahit sabihin mo may sarili tayong eksena, bahagi pa rin tayo ng mas malawak na komunidad. At laging target tayo ng mga hayop na to. Regardless of genre. Oh, ano na, anti-snowflake squad. Punk ka man, alternative ka man. Okay. And bilang panghuling mensahe, ito, kailangan natin isa-isip to. Next. Ganito na, may false impression tayo na kapag tinatalakay natin yung kasaysayan, kailangan kinokopya natin yung blueprint. Actually, hindi yun yung case. Ang sinasabi ko dito, may sarili tayong eksena. Tayo ang bubuo ng sarili nating eksena. Pero mahalaga pa rin matuto sa mga aral ng kasaysayan ng komunidad na ito. Nare-respeto natin yung mga pundasyon, pero makinig, hindi ito nangangahulugan na kukopyahin na lang natin yung mga nagawa ng nauna. Ginagabayan dapat tayo na nakaraan, hindi tayo dinidiktahan. Siguro kailangan natin maintindihan yan. And take note, no? Maswerte yung makalawa na kasi na nagsisimula kami. Nakakasabay namin ng ilang TRC bands. Gets ko rin yung point sa inyong mga mas nakababata ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit may mas matanda sa amin at ilang taon lang naman. Nakikita ko siya, namimit ko siya, pero hindi ko pa rin alam kung sino mismo. At minimisahan kayo. Wala na akong papangalanan dito. Pero kasi, Turo mo. tingin ko kasi, makinig mo,
Tingin ko kasi yung pang-umpisa pa lang, sinasabi niya sa atin DIY. Do it yourself. Walang dapat nagbibigay sa'yo ng blueprint na ito yung dapat gawin mo para mag-punk ka. Walang rules dito. Pero siguro, may nakita nga ako, ayaw ko nang sabihin, no? May isang banda dito, sinasabi, mag-grindcore daw sila. Parang kamo naman. Wala akong Grindcore sinasabi punk skill naman. Grindcore punk. At nalalabuan ako. Kaya sa akin, may mga kasintanda ko dito. Ang laging mindset namin, kagaya ng 80s, bakit nag-tourist yung punk scene doon? Mga bata yung mga yan eh. Si Tommy Tanchanko, nung nangyari yung chaos, third year high school men. Pero ano nangyari doon? Yung mga bata nung panahon na yan, hinahayaan sila mag-express. Ngayon, ewan ko bakit parang ang daming dapat sundan para maging punk ka. Punk na eh. Punk nga eh. Hindi ko Punks nga eh. maintindihan yan. Again, kukulitin ko, in-highlight ko dito, ginagabayan dapat tayo ng nakaraan, pero hindi dapat tayo dinidiktahan. At, next, Amen. then, Wala cross pants, no? so, mabuhay ang lokal na eksena ng punk, Matsula, dito ko na tinatapos sa video. Series ng punk. Oh, taray patch natin. Tutungo na tayo sa ikalawang bahagi. Round 2. Last month lang yung Dave Pabo, binan sa Baguio City kasi nagpo-promote daw ng satanista. Nagigets yung pinupoint ko dito, yung mga aral sa eksena natin, applicable din sa ibang subkultura. Kaya kahit sabihin mo may sarili tayong eksena, bahagi pa rin tayo ng mas malawak na komunidad. At laging target tayo ng mga hayop na to. Regardless of genre. Oh, ano na, anti-snowflake squad. Metal ka man, punk ka man, alternative ka man. Okay. And bilang panghuling mensahe, ito, kailangan natin isa-isip to. Next. Ganito na, may false impression tayo na kapag tinatalakay natin yung kasaysayan, kailangan kinokopya natin yung blueprint. Actually, hindi yun yung case. Ang sinasabi ko dito, may sarili tayong eksena. Tayo ang bubuo ng sarili nating eksena. Pero mahalaga pa rin matuto sa mga aral ng kasaysayan ng komunidad na ito. Nare-respeto natin yung mga pundasyon, pero makinig, hindi ito nangangahulugan na kukopyahin na lang natin yung mga nagawa ng nauna. Ginagabayan dapat tayo na nakaraan, hindi tayo dinidiktahan. Siguro kailangan natin maintindihan yan. And take note, no? Very Kuya Kasi maswerte quoted. yung magalawa na kasi nung nagsisimula kami, nakakasabay namin yung ilang TRC bands. Gets ko rin yung point sa inyong mga mas nakababata ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit may mas matanda sa amin at ikilang taon lang naman. Nakikita ko siya, namimit ko siya, pero hindi ko pa rin alam kung sino mismo. At minimisahan kayo. Wala na akong papangalanan dito. Pero kasi, Turo mo. tingin ko kasi, makinig mo, tingin ko kasi yung pang-umpisa pa lang, sinasabi niya sa atin DIY. Do it yourself. Walang dapat nagbibigay sa'yo ng blueprint na ito yung dapat gawin mo para mag-punk ka. Walang rules dito. Pero siguro, may nakita nga ako, ayaw ko nang sabihin, no? May isang banda dito, sinasabi, mag-grindcore daw sila. Parang kamo naman. Wala akong Grindcore sinasabi punk kung skill sino naman. Grindcore punk. At nalalabuan ako. Kaya sa akin, may mga kasintanda ko dito. Ang laging mindset namin, kagaya ng 80s, bakit nag-tourist yung punk scene doon? Mga bata yung mga yan eh. Si Tommy Tanchanko, nung nangyari yung chaos, third year high school men. Pero ano nangyari doon? Yung mga bata nung panahon na yan, hinahayaan sila mag-express. Ngayon, ewan ko bakit parang ang daming dapat sundan para maging punk ka. Punk na eh. Punk nga eh. Hindi ko Punks nga eh. maintindihan yan. Again, kukulitin ko, in-highlight ko dito, ginagabayan dapat tayo ng nakaraan, pero hindi dapat tayo dinidiktahan. At, next, Amen. then, Wala cross pants, no? so, mabuhay ang lokal na eksena ng punk, Matsula, dito ko na tinatapos sa video. Series ng punk. Oh, taray patch natin. Tutungo na tayo sa ikalawang bahagi. Round 2.